Kung may isang Pilipinang artista ngayon na kilala ng lahat, hindi lang dahil sa kanyang mga pelikula, kundi dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang lakas ng loob na ibahagi ang kanyang tunay na kwento, at sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, isa lang ang pangalan. Rob Ginto, ang Viva Max artist, ang sexy star na kilala ng maraming Pilipino, ang babaeng lumaki sa isang broken family, at ngayon ay nakatayo ng may dignidad sa harap ng buong mundo. Pero narito ang bagay na hindi alam ng karamihan, si Rob Ginto, ang babaeng kilala sa kanyang mga sexy roles, ang babaeng nakita ng lahat sa mga Viva Max films, ay hindi gustong maging sexy star. Dahil ang tunay na kwento ni Rob Ginto ay hindi nagsisimula sa isang Viva Max audition. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Si Rob Ginto ay lumaki sa isang pamilya na hindi kumpleto. Ang kanyang mga magulang ay nag-divorce nang siya ay 3 taong gulang pa lang. 3 taon. Wala pa siyang sapat na pag-unawa sa mundo. Pero naranasan na niya ang isa sa mga pinakamasakit na bagay na maaaring mangyari sa isang bata. Ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. At ang dahilan ng paghihiwalay ay hindi basta-basta. Ayon kay Rob, ang kanyang ama ay babaero at sugarol. Sinabi niya, Dad seemed like he was still fooling around at that time, so they always argue about money. Then Dad gambles. Then there were times when Mom caught Dad with a woman. Isang ama na nagbababae, isang ama na nagsusugal, isang ama na nahuli ng kanyang ina kasama ang ibang babae. At ang resulta ay isang batang lumaki ng walang kumpleto na pamilya. Sinabi ni Rob, It's just painful because I really dreamed of having a family. Isang simpleng pangarap, isang kumpleto na pamilya, pero hindi niya ito nakuha. At sa halip, siya ay lumaki na nakikita ang kanyang mga kaibigan, na may mga ama at ina na magkasama, na may mga pamilyang kumpleto, at naramdaman niya ang isang bagay na hindi madaling ipaliwanag, inggit. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng kwento ni Rob, ang kanyang pagiging breadwinner. Mula pa nang siya ay nasa unang taon ng kolehiyo, si Rob ay nagsimula ng suportahan ang kanyang pamilya. Sinabi niya, I'm really the one who's been supporting my school since I stopped going to school, first year of college. At ang dahilan kung bakit siya naging breadwinner ay hindi lang dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, kundi dahil sa isang relasyon na nagbago ng kanyang buhay. Ayon kay Rob, siya ay nagkaroon ng isang Korean boyfriend na may 15 taong pagkakaiba sa edad nila, at sa loob ng 3 taon, sila ay nagsama. Pero ang Korean boyfriend niya ay pinigilan siya sa pagtatrabaho. Sinabi niya, He stopped me for 3 years because we lived together, so I don't really have any savings, as in nothing. At nang magsimulang magkaroon ng problema ang kanilang relasyon, nang magsimulang maging malabo ang kanilang kinabukasan, si Rob ay napagtanto ng isang bagay. Wala siyang ipon, wala siyang trabaho, wala siyang maasahan. Sinabi niya, until you woke up and said you needed yourself. Yes, I really need it because what if he leaves me? How am I? How is my family? At iyon, ang tanong na iyon, ay nagpabago ng lahat. Pag-usapan natin ang mga trabaho ni Rob bago pa man siya pumasok sa Viva Max. Ayon sa kanyang kwento, si Rob ay nagtrabaho sa isang bar sa Malate at Makati, kung saan sila ay nagsiserve ng alak. Sinabi niya, I tried working at a bar in a restaurant in Malate and in Makati, so we serve alcohol. At hindi lang yon, si Rob ay pumunta pa sa Japan para magtrabaho, pero 3 buwan lang siya nanatili doon. Bakit? Sinabi niya, Maybe that's another reason. I was homeschooled and then my salary was also reduced. So I was like, okay, let's just not do anything here in Manila. At least I'm close to my family. Homesick. At ang sahod ay hindi sapat. Kaya bumalik siya sa Pilipinas. At nang bumalik siya, at nang magsimulang magkaroon ng problema ang kanyang relasyon sa Korean boyfriend, dumating ang isang mensahe mula sa kanyang manager. Isang mensahe na nagbago ng kanyang buhay. Pag-usapan natin kung paano nagsimula ang karera ni Rob sa Viva Max. Ayon sa kanyang kwento,
Ang kanyang manager ay natuklasan siya noong siya ay nasa modeling pa. At ang manager ay nag-message sa kanya at nagsabing, "Why don't you join Viva?" Pero sa simula, si Rob ay hindi pumayag. Bakit? Dahil noong panahon na yon, siya ay may boyfriend pa. At ang Korean boyfriend niya ay mula sa ibang kultura at maaring hindi niya mauunawaan ang ganitong uri ng trabaho. Sinabi niya, "I didn't accept him at first because at that time I had a boyfriend. Well, they're also from a different race. So, maybe they don't agree with those people." Pero pagkatapos ng isang taon, nang magsimulang magkaroon ng problema ang kanyang relasyon, nang magsimulang maging malabo ang kanyang kinabukasan, ang manager ay nag-message ulit at ngayon, si Rob ay pumayag. Sinabi niya, "Never mind that I joined Viva without him knowing. Well, the relationship has problems." Sumali siya sa Viva nang hindi alam ng kanyang boyfriend dahil kailangan niya ng trabaho, kailangan niya ng pera, kailangan niya ng isang bagay na kanyang sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng bahagi ng kwento ni Rob, ang mga hindi magandang karanasan niya bilang isang sexy star. Sinabi ni Rob sa Tony Talks na ang isa sa mga pinakamasakit na bagay sa pagiging isang sexy star ay ang paraan ng pagtrato ng ilang tao sa kanya. Sinabi niya na may isang insidente sa kanyang unang pelikula kung saan ang kanyang co-actor ay humawak sa kanya nang hindi niya inaasahan. Sinabi niya, "He touched me. I think we're done." Then he touched me on the chest. I said, "Hey, wait, no." He said, "I thought you could touch me." I said, "Where did you get that?" Humawak sa kanyang dibdib nang hindi niya inaasahan, nang hindi niya pinayagan. At sinabi pa ni Rob na ang direktor ay nakakita ng nangyari at agad na tinanong siya kung okay siya at kung gusto niyang kausapin ang kanyang co-actor. Sinabi niya, "I said no. It's okay. What's the point? Maybe just tell me that these are my limitations." Okay lang, pero hindi okay. Dahil ang insidenteng iyon ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi gustong tanggapin ng marami, na ang pagiging sexy star ay hindi nangangahulugang maaari kang gawin ng kahit ano. Pag-usapan natin ang isa pang masakit na karanasan ni Rob, ang tungkol sa kung paano siya tinatrato ng ilang tao. Sinabi niya, "The only sad thing about us as sexy actresses is that the men who watch us think that because we're Viva Max artists, because we're stripping, they think they can touch us." At hindi lang iyon. Sinabi pa niya na minsan sila ay pinipresyuhan ng mga tao. Sinabi niya, "Sometimes we are priced like that. How much are you?" Pinipresyuhan. Parang isang bagay na mabibili. Parang isang produkto na may tag price. At sinabi pa niya na ang isang interview niya ay naging viral dahil may isang tao na nag-offer sa kanya ng 1,000,000 para sa isang bagay na hindi niya gustong gawin. At yon, ang mga karanasang yon, ay nagpapakita ng isang katotohanang kailangan nating harapin, na ang pagiging sexy star ay may kasamang mga panganib at mga hamon na hindi nakikita ng mga nanonood sa labas. Sinabi ni Rob, "When you enter this kind of job as a sexy star, I feel like you need to be very strong as a woman and be able to stand up for yourself. Because no one else will protect you but yourself. Ikaw lang ang magpoprotekta sa iyong sarili. Walang ibang magtatanggol sa iyo. Ikaw lang." Ngayon, pag-usapan natin ang tunay na pangarap ni Rob. Ang bagay na gusto niyang gawin kung bibigyan siya ng pagkakataon. Sinabi niya sa Tony Talks na kahit siya ay nasa Viva Max ngayon, kahit siya ay kilala bilang isang sexy star, hindi siya nagsasara ng pinto sa ibang uri ng trabaho. Sinabi niya, "But I don't close my door. But given the chance, what would be your dream role? I like to do comedy, horror, action, drama." Comedy, horror, action, drama. At sinabi pa niya na siya ay nahuhulog na sa pagmamahal sa acting. Sinabi niya, "I'm actually falling in love with acting.
I'm actually studying it as if I'm still doing research. Nag-aaral siya. Nagsasaliksik siya. Naghahanap siya ng mas malalim na pag-unawa sa sining ng pag-arte. At sinabi pa niya na ang pinakamagandang bagay sa pagiging isang artista ay kapag nakikita ng mga tao ang iyong talento at hindi lang ang iyong katawan. Sinabi niya, "It's so much like the feeling that the mix is different, the scene is different, the lady is different. It's like, oh my God, it's like naked now, it's nothing. Like it's so good because it's like people don't see you as just your body. It's like people see you as talented too." At iyon, ang pagnanais na makita bilang isang talented na artista at hindi lang bilang isang sexy star ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ni Rob Ginto. Isang babaeng may pangarap, isang babaeng may talento, isang babaeng hindi lang gusto ang maging kilala sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kakayahan. Isang batang lumaki sa isang broken family. Isang babaeng nagtrabaho sa bar, pumunta sa Japan, at sumali sa Viva Max, hindi dahil iyon ang kanyang pangarap, kundi dahil kailangan niya ng trabaho. Isang sexy star na naranasan ang pagiging hinawakan ng walang pahintulot, na naranasan ang pagiging pinresyuhan, at naranasan ang pagiging tinitingnan ng mga tao bilang isang bagay at hindi bilang isang tao. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, si Rob Ginto ay nanatiling nakatayo, nanatiling malakas, nanatiling may dignidad, nanatiling may pangarap. Kaya sa susunod na makita mo si Rob Ginto, huwag mo lang siyang tingnan bilang isang sexy star. Tingnan mo siya bilang isang babae na lumaki sa kahirapan, na naranasan ang mga bagay na hindi dapat naranasan ng sinuman, at nanatiling nakatayo. Dahil alam niya na siya lang ang magpoprotekta sa kanyang sarili. Iyon ang tunay na kwento ni Rob Ginto. Iyon ang tunay na kahulugan ng lakas ng isang babae. Ang pinakamahalagang bagay na gusto niyang malaman ng mga tao tungkol sa kanya ay hindi ang kanyang katawan, kundi ang kanyang puso, ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ano ang nararamdaman mo sa kwento ni Rob Ginto? Inspired ka ba sa kanyang lakas at determinasyon? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.